dakuin muna natin si Inday Sara Duterte. Naku po. O eto. Inday Sara Duterte naman mga kababayan. Dito ho, isinulat ko to actually para hindi ko makakalimutan Dito ho mga kababayan, na-plug na din po pala sila ng COA. Ano po? Na-plug sila ng COA nung panahon po ng COVID. During COVID, mga kababayan. Biruin mo, ano? Tayong lahat, problemado ho tayo. Problemado tayo. Ano kaya ang magiging trabaho ko? Paano kaya matatapos tong COVID? Paano kaya pag nahawaan ako? O, yung mga bakuna, etc., etc. Mukhang ang lumalabas po yata parang napagkakitaan pa po yung COVID. Mga kababayan. No? Sa susunod na mga vlog, ipapaliwanag namin ho sa inyo yan, mga bossing. Sabi dito, COA flagged the government of Davao City for the questionable existence of asset amounting to 9.48 billion, no? At 2020 audit report, at hindi po sila nag-submit ng mga report nila, mga kababayan. Bakit kaya? Hindi ho kaya dahil sanay sila? Okay lang, no? Si Duterte ang presidente niyan Tatay ko ang presidente niyan Kasi kung makikita ho natin, mga kababayan, parang biglang-bigla ho sila doon sa mga paghingi po ng mga resibo ng COA, no? At meron din pong isang banda, mga kababayan, na tipong pinigilan po nila yung Commission on Audit na magbigay po ng dokumento, magbigay po ng kung ano-ano sa Congress. Mga bossing. Bakit ganoon? Kung tayo, regular na tao, simpleng mamamayan, sige, ito, tignan mo agad to. Ipapakita ko agad sa iyo to. Di ba? Bakit? Wala naman kasi akong tinatago Lahat ho yan, yung mga itinatanong sa kanila, lahat ho yan ng mga gustong alamin ho sa kanila, ay sasagutin agad natin yan, mga kababayan. Pero sa kanila ho, mga bossing, sasabihin, kasi sa sobrang madaming nangyari nung panahon ng COVID, nakalimutan na namin na magpasa o mag-send ng report. Sinulat ko yan para hindi ko makakalimutan, mga boss No, nasan ba yun? Saglit lang. Nasa yan sinulat ko lahat yan, mga kababayan, para hindi ko makakalimutan. Kung sakali na uumpisahan ko na ho itong itong live na to. Ito, nakasulat dito. Na-plug ng Davao City dahil hindi nakapag-submit ng report ng plano ng property. Sinulat ko isa-isa. Pinag-aralan ko yan Bago tayo mag-vlog, mga bossing, inaaral. Dapat kahapon natin vlog to Kaya lang, sabi ko, saglit lang, aaralin ko muna maigi. Plant at na-plug ng Davao City, binabasa ko, sinulat ko sa cellphone ko Yung pagkakaintindi ko dito sa mismong balita na to. Na-plug ng Davao City na-plug ang Davao City dahil hindi nakapag-submit ng report ng plano ng property, plants, at bilang ng mga equipment na ginamit noong pandemic na nagkakahalaga ng 9 billion o 40% ng kabuuang asset ng Davao City. No? Kaduda-duda din na nakita ng COA na ang inventory ng asset ay 97 million pesos lang. Wala ding actual count na ginawa at sinubmit na inventory. Lahat ho yan, mga kababayan, kailangan. At yun doon nga ho sa Marikina si Mayor Marcy Teodoro, mahusay ho yun. At tingin ko, ang naging butas ho nun, mga bossing, dahil nga siyempre, ang utak niya nakapokus na doon sa pandemic, no? Ang gusto niyang mangyari ay masolusyonan agad-agad lahat. Di ho ba? Kaya hindi niya na-report. Kailangan po lahat yan i-report po, mga kababayan. Sinulat ko din, wala din silang report nung 199 million na ginastos sa goods na pinamigay noong panahon ng pandemic. Lahat po yan. Dapat dokumentado at nakareport ho lahat, no? Hindi rin nag-report ang Davao City
government sa paggastos ng 469 million na halaga ng mga grocery na ipinamahagi noong pandemic. O biruin nyo ho yun. Sabi ni Len De Los Santos, pag na-approve ang asylum ni Roque, dyan tuloy pasok na siya sa ICC, sabay na kayo ni Inday. Hindi sila, o eto pa, hindi sila sumunod sa Government Procurement Policy Board Circular 01-2020 na pagdodocument ng mga ginastos nung panahon ng pandemic o yung Heal as One. Bayanihan, Heal as One. Alam ko, nakikita ko mga kababayan, pati ho yan, mapapag-usapan din ho yan. No? Saan ho? Ay, doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Kaya naman ho, pinag-aaralan ko itong mga ito, mga kababayan, at inaalam ko lahat, mga bossing, malapit na po yung malapit na po yung impeachment Ano po? Kailangan ma-educate natin yung mga kapwa natin Pilipino na hindi lang basta-basta ipinapa-impeach si Inday Sara Duterte, kundi merong mga katanungan, lalo na confidential funds at etc. na hindi nila sinasagot. Ultimo na nga lang ho yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo Hindi ho din sinagot Di ba pinatawag sila ng NBI? Pinatawag sila ni Director Jaime Santiago doon sa kanyang tanggapan. Ano ho ginawa nila? Ang sabi po ng kampo nila, yung una, sabi ng kampo nila, hindi po, nagkasabay po kasi doon sa hearing ng Congress Pero yung Congress, nagsusumigaw na ho, mga kababayan. Isang araw bago yung patawag sa kanila sa NBI. Sumisigaw na sila, cancel na sa amin si Sara para pumunta at magpaliwanag dyan sa NBI. Hindi ho din sila sumipot. Yung pangalawang patawag sa kanila, ano ang dahilan nila? Meron daw po silang party. Meron Thanksgiving party daw po, mga kababayan. Halata na ayaw nila at iniiwasan nila. Pero ang tingin ko, pagdating po nitong impeachment trial, mga kababayan, mga boss, chief amo, sir, napakalabo na po. No? Napakalabo po na maiwasan nila yung mga katanungan dyan, lalo na kapag yung maihahalal natin ay may alam at may kinalaman kung paano i-audit yung mga confidential funds. Baka kaya walang resibo kasi mga hiningi lang nila yung mga goods tapos kunwari binili nila. Baka may patong pa yan ng resibo. Hoy, naka-thumbs up na ako, sabi ni Beauty and the Beast. Shout out sa iyo, Beauty and the Beast. June Kalika, shout out. Sabi ni Joaquin Valdez, Robin Hood, Baste, Pulong at Bato, hinamon ni Sir Carbonell ang nang barilan ng one-on-one sa Luneta. Di sumipot sila, natakot. Bumahag ang si Baste, nag-ahamon din niya, mahilig din niya maghamon. Kaya lang, yung kapag nandiyan na yung sa harapan niya, yung hinahamon niya, di ba sabi niya sasampalin niya sa General Torre, nung nasa harapan niya na, mga kababayan, wala na. Urong na. Hindi na nga makatitig kay General Torre, hindi na makatingin ng maayos kay General Torre, di ba? Isang sulit nga muna dyan! Sulit! Yung mga natin, yung mga kasuporta natin, mga sinusuportahan natin, mga kasulid Wala, hindi nagtatype mga kasulid, suportahan po natin yung mga kasulid natin. Sulid! Di ba? Wala mahihina tong mga kasulid